Ang Quezon City Jail ang ikatlong pinakamalaking city jail sa buong bansa kung bilang ng nakakulong ang pag-uusapan. Kung tutuusin, dapat 278 lamang ang nakakulong dito sa Quezon City Jail. Pero sa ngayon, ang population niya ay lagpas na sa 3,000. Kaya naman ang sinasabi, yung congestion rate ng Quezon City Jail ay mahigit 1,000% na. Sa aking pakikipag-usap sa ilang preso, halos pare-pareho ang kanilang idinaraing. Ang kaso mo, ilang buwan ka na rito? Ilang taon? Magdadalawang taon na. Magdadalawang taon na. Gaano katagal bago mag-hearing ulit? May may 8 months, minsan 6 months. Sa Ano akin ibig 8 sabihin months. ng 8 months? 8 months maghihintay ka ng hearing. Tapos pagdating ng hearing date, Minsan cancel. Receipt. Cancel? Oo. Hindi pa po kami sentensyado. Para na kami sa sentensya, biruin nyo, ang hearing namin 1 year. 8 months, tapos mare-reset. Samantalang ang sentensya lang niya, mga 10 years. Halos mga iba rito, 9 years na. Wala pang linaw. Kakautang pa bureau pag nasintensyahan ka. Yung iba pag nasintensya, lumalaya na lang. Kung di lang masintensya, hindi pa lalaya eh. Kaya dapat to talaga, ang problema talaga namin dito, sa korte. Kailangan talaga sa korte, medyo parang dapat bilisan nila yung proseso para hindi naman kami kawawa rito. lahat ng mga detainees dito ay hindi pa nahahatulan ng korte. Pero dahil sa bagal ng takbo ng kanilang mga kaso, marami sa mga detainees dito ay ilang taon nang nakakulong sa city jail. Ang sabi nga nung ilan, higit pa yung pamamalagi nila dito sa city jail sa dapat nilang sentensya. Malaking problema ang kakulangan ng mga abogado at huwes na hahawak sa kaso ng mga nakakulong. Sa average po, bago makapag-hearing ang isang inmate namin, aabot ng 1 taon. Sa kadahilanan na nare-reset ang hearing o napopospon, nakikita rin naman ito ng Korte Suprema partikular. Nagpalabas sila ng pag-aatas, pagdaragdag ng mga korte na mag-hear o magtatry ng mga drug cases. Lalo na ngayon, lumolobo po ang bilang ng mga inmates na involved sa illegal na droga. Mahigit 10 taon na ang naghihintay ng hatol si Gilbert, hindi niya tunay na pangalan, sa Quezon City Jail. Kasong murder ang isinampa laban sa kanya. Yung kaso mo, ganito katagal lang takbo na hindi ka man lang napasahan ng sakdal. 10 taon ka na dito sa City Jail. Wala hanggang damdam lang po tayo kasi silang hawak sa batas Sila may hawak ng batas. Kaya tinatanggap ko na po magiging kahantungan po ng takbo ng laging kaso po. Sa pagbasa ng sakdal, sabihin not guilty, tapos makalabas ka. May naghihintay pa ba? Ano? Mga kapatid ko po, magulang ko. Hindi na ako humugot sila nakasanlog po sa mga kapatid ko po. Talaga lang sinasabi sa akin, huwag mo lang ng pag-asa dito kami. Ang mabagal na pag-usad ng kaso ang isa sa mga dahilan kung bakit umaapaw ang bilang ng mga detainee sa loob ng City Jail. Paano po pagka umuulan na may tamang silungan naman? Ayun ma'am, bubble po yan Magkakasya ba kayo dyan? Hindi ma'am, pagkagabi ma'am nakaupo kami dito. Nakaupo? Kumbaga shifting. After 2 hours, sila naman matulog nakaupo. Dahil kulang ang espasyo, kailangan nilang gumawa ng paraan para makahanap ng pwesto. Para may matulugan yung iba, gumagawa na lang ng duyan. So yan yung tulugan nila kahit sobrang baba na, sinisiksik nila sarili nila dun sa ilalim. Kasi wala na talagang space. Sa ganito kalaking selda, ma'am, kung susundin yung UN standard, ma'am, na 4.7, dapat mga ano lang to. Nasa 5 hanggang 10 lang dapat to, itong area na to. Ilang kayo ngayon dito sa dorm na to? 100 po ma'am. 100 plus. 100 plus inmates. Itong area na to lang, ma'am. Sa init ng kwartong ito, mistula silang mga sardinas sa sikip. Ayon sa datos ng Quezon City Jail, 1,849 sa mga kaso ang bailable o pwedeng magpiyansa kasama na rito ang illegal gambling.
Ibig sabihin, pwede sana silang pansamantalang makalaya kung mabayaran lang ang piyansa at sa labas ipagpatuloy ang pagdinig sa kanilang kaso. Ito sana ang pwedeng mangyari kay Joseph. Ang kanyang kaso, Cara Cruz. 6 na buwan ang sentensya sa kasong ito. Pero si Joseph, 9 na buwan nang nakakulong. Hindi ho alam ng pamilya niyo kung nasan kayo? Hindi nila alam? Di pa po, ma'am. Mula po nung inaresto kayo, hindi niyo pa po sila natatawagan? Bakit po? Eh, nawala yung telephone number ko, ma'am. Walang telephone. Wala na. Nawala, nagkahulog-hulog po, ma'am. Nasaan po sila? Manila. Sa may Manila. 1,000 hanggang 6,000 piso ang piyansa para sa kanyang kaso. Ang problema, wala naman siyang pagkukunan ng pera. Nag-hearing na po ba? Anong nangyari dun sa hearing? Ay, wala rin. Hanggat wala rin kami multa, hindi pa kayo makakalaya. Pinagmumulta kayo. Magkano po yung 1,000 po, ma'am. Hindi nyo mabayaran yung Hindi pa po, ma'am. Wala kaming dalaw. Hiling ni Joseph, malaman ng pamilya niya ang kanyang kalagayan dito sa loob ng Quezon City Jail. Dahil sa hiling ni Joseph na makita ang kanyang mga kaanak, hinanap namin sila sa ibinigay niyang address. Binisita ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Joseph sa Maynila. Pinaabot ng team ang kasalukuyang kalagayan ni Joseph. Yan yung nakaluwag na lugar. Kasi ako yung tumatagulog sa anak ko. Ano pong reaction nyo? Nalaman nyo pong nakakulong? Siyempre awal ako sa mga ko. Hindi lang sa Quezon City Jail nangyayari ang ganitong sitwasyon. Dahil maging sa ilang probinsya, halos pareho ng nararanasang problema. Halos sukuan na ni Lolo Ricardo, 73 taong gulang, ang pagdalo sa mga pagdinig ng kanyang kaso. 15 taon na siyang nakakulong dito sa Tacloban City Jail para sa kasong murder. Abay, sino ba naman ang hindi matatagalan yan? Nababalas na kamo. Hindi lang natatagalan. Ay, wala namang basta andun ka lang, matatawag ka, upo ka doon. Tatawagin pangalan mo, receipting na. Walang bista. Wala nang receipting ng pizza. Ng anak kung ilang buwan yun. Mga isa, mga 3. Pagsapit ng gabi, mas ramdam ang kawawang kondisyon ng mga nakakulong rito sa Tacloban City Jail. Sa lagay na to ay bumaba na ang bilang ng mga detainees dito sa Quezon City Jail dahil simula noong Agosto ay pansamantala munang hindi tumatanggap ng bagong detainees dito. Kaya sa ngayon ay nasa mahigit 3,000 ang bilanggo dito sa City Jail mula sa mahigit 4,000. Kalunos-lunos. Sabi ko nga sa sarili ko, sana hindi ako makulong, no? At ang katabi mo talagang, di ba? Iba nakasabit, nagpapalit pa kayo ng oras kung ano kayo na matutulog. Nakapasok na ako kasi nga may mga kliyente kami. Kalunos-lunos. Si Maki Pulido at ito ang bagong dekada ng Reporter's Notebook.